Nagsisimula pa lang po ang 2026, pero napakarami na pong halimo na gaming phone ngayon. To the point na hindi na po normal yung mga sobrang lakas nga po ng mga processor nila. Dahil hindi na nga po nahihirapan yung mga ganitong klase ng mga smartphone ngayon sa mga games po na i-download natin sa may Play Store. Kaya kung sakali po guys, bibili po kayo ng smartphone ngayong 2026, dapat po hindi lang po yung basta malakas lang. Yung hindi lang din po basta maganda yung camera at hindi lang po maganda yung kanilang build quality. Dahil meron na nga po mga smartphone ngayon guys na mabibili tayo na all-rounder po. Lahat ng specs po nila is maganda. Pero meron din po mga klase ng smartphone na maganda lang yung camera pero biti naman po sa may performance. Maganda nga yung design, kaso pangit naman yung camera. Ito guys, itong bagong smartphone po natin is maganda po siyang i-consider ngayon. At maganda rin po siyang pag-ipunan ngayon 2026. Dahil kahit po abutin to ng 5 taon, siguradong malakas pa rin po yung ganitong klase ng smartphone. As long as maiingatan nyo po yung battery, saka po yung kanyang display. Speaking of battery, meron nga rin po siyang 7.5 mAh siya battery. Alam ko na sa isip nyo. Dahil kahit ako po, feeling ko yung ganitong klase ng battery, masyado na po maliit para sa isang smartphone ngayon. Dahil meron na nga pong 10K na battery kay Honor Win RT, saka po 8.3 mAh siya battery kay OnePlus A60. Pero ang nakakagulat nga po dito guys, dito sa may iQOO Neo 11, kahit po naka 7.5 mAh lang po yung kanyang battery, magugulat po kayo sa pinaka-battery performance po niya. Compare nga po sa may Honor Win RT na meron pong 10,000 mAh siya battery. Mukhang mas maganda po ang optimization guys ng Origin OS compare nga po sa may Magic OS ni Honor at sa may Color OS po ng OnePlus. Dahil kahit po si iQOO yung meron pinakamalit na battery sa kanila, hindi po sila nagkakalayo ng mga resulta dito po sa mga test na ginawa namin sa kanya. 23 hours po inabot guys itong 7.5 mAh siya battery ni iQOO. Pero 25 hours lang po inabot itong 10K po na battery. Ito nga pong si Honor. Medyo nakakapagtaka po yan guys na itong meron pong 7.5 mAh siya battery. Isalos po dikit po ang performance sa may battery. Compare po dito na meron pong 10K na battery. Medyo nakakapagtaka po yan guys. Isa pang lamang po ni iQOO compare nga po kay Honor Win RT is meron po siyang LTPO na display. Na sa tingin ko, malaking tulong din po yan para mas maging matagal nga po maging malobat itong si iQOO. Compare po kay Honor na wala pong LTPO. Alam ko lamang po sa may 185Hz ang display po ni Honor. Pero lamang naman po sa may resolution si iQOO. Di naka 2K resolution nga po siya. Habang si Honor is meron lang po 1.5K. Technically po guys, maganda naman yung display po ng dalawang smartphone na to. Pipili na lang po talaga tayo kung gusto nyo po ng mas mataas nga po na refresh rate. Or dito nga po kay iQOO na meron pong mas mataas naman na resolution. Compare nga po dito. Pero para sa akin guys, pareho naman po silang pantay dito. Pareho po maganda yan para sa akin. Ang isang malaking improvement po ng iQOO Neo 11 compare nga po sa may iQOO Neo 10 is yung kanilang build quality. Di naka-plastic lang po yung iQOO Neo 10 last year, habang naka-metal frame na at fiberglass back itong bagong version. Kaya pagdating po sa may build quality, saka po sa kanyang design, is napaka-premium din po ng iQOO Neo 11. Same po sila ng iQOO 15 pagdating nga po sa may build quality na talagang napaka-premium po. Syempre, nandito nga rin po yung IP68 and IP69 na ratings. Kasama rin po yung ultrasonic na fingerprint. Overall guys, bukod nga po sa napakalakas na processor niya, itong sa iQOO Neo 11 is napakasolid din po ng kanyang display at ng kanyang build quality. Samahan pa nga po ng magandang optimization ng Origin OS sila dito ngayon na kahit naka 7.5 lang po siya, kaya po niya makipagsabayan sa ibang smartphone po na mayroong mas malaking battery sa kanya. As usual guys, Snapdragon 8 Elite nga po itong processor natin. At binasic lang po niya itong Mobile Legends sa may 120fps na gameplay. Tapos naging 38 lang po yung kanyang temperature. Sa isang oras po, habang naka-mobile data pa rin, at nabawasan po siya ng 7% lang sa may battery. Non-stop gaming po itong ginawa namin sa may iQOO Neo 11 para makita rin po natin kung ilang oras po ba siya aabutin bago nga po malobat itong smartphone natin. Kasama rin po yung kanyang mga temperature. Dito po sa may Warwin Smith, nung naglaro po kami sa may Honor Win RT, sumabot po yun guys ng 44 degrees Celsius yung kanyang temperature sa isang oras sa gaming. At dito po sa may iQOO Neo 11, nakakapagtaka, umabot lang po siya ng 41 sa may temperature niya. Mas malamig po yung nakuha naming temperature sa kanya, compare po sa may Honor Win RT. Same lang po sila naka-mobile data, at same din po na isang oras. Yung ginawa nga po namin sa may iQOO Neo 11 at Honor Win RT. Malaking bagay talaga guys ang optimization sa may software. Dahil malaki po ang epekto niya sa may pinaka-thermal at sa battery po ng smartphone natin. Dahil even nga po sa may battery,
Nabawasan po ng 14% itong si iQOO Neo 11, habang 13% naman po yung nabawas dito nga po sa may Honor Win RT. Isang malaking factor dyan guys is yung kanilang mga thermal. Dahil sa dami ko nga po nagamit ng mga smartphone, especially po sa mga gaming phone. Pansin ko po na mas mabilis pong malobot yung mga smartphone po na malakas mag-init, kahit po malaki yung battery nila. Compare po sa ibang smartphone na hindi po malakas mag-init. Yun guys, mababa pong bumabas ang battery yun. Dahil even nga po dito sa next game natin, mas malamig pa rin po yung naging temperature na kuha namin sa kanya. Compare nga po sa may Honor Win RT. 44 po ulit guys yung naging temperature ng Honor. Habang 42 naman po yung nakuha namin dito sa may iQOO Neo 11. Well guys, iba pa rin talaga guys pagka vapor chamber cooling nga po yung nasa loob ng mismong smartphone natin kaysa po sa may fan cooler ng malakas ang mga lobat ng battery. Ito pa isa guys, sigurado magugulat po kayo. Dito nga po sa may Legend of Ymir. Sa isang oras na gaming dito sa may iQOO Neo 11, naka-mobile data pa rin tayo. Pero yung temperature niya is 40 lang guys. Tapos nabawasan nga po siya ng 12% sa may battery niya sa loob ng isang oras. Alam niyo po ang resulta ng Honor Win RT. Nung ginawa nga rin po namin yan, ang naging temperature po niya is 47 degrees Celsius yung kanyang naging temperature. Masyado pong mainit. Compare po kay iQOO na 40 lang po yung temperature niya. Then sa battery, 13% po yung nabawas kay Honor Win RT, habang 12% lang po yung nabawas kay iQOO. Take note lang din po guys, 7.5 po yung battery ni iQOO at 10K po yung battery ni Honor. Pero sa mga nabawas po sa mga battery nila, is almost identical lang sila. Ibig sabihin guys, kung 10K din po yung battery ni iQOO at 10K po yung battery ni Honor, eh sigurado po, talo po ang Honor Win RT pagdating po sa may battery performance. After po dyan guys sa may Ymir, nasa 4 hours na po tayo naglalaro sa kanya ng non-stop at yung battery po niya is meron pa po tayong 53% dito. Medyo nagkaroon po kami guys ng konting technical error dito sa may oras nga po namin sa may background dyan. Dahil kumain po muna nga kami, nagpahinga po muna kami. After nga po ng 4 hours nga po na gaming sa kanya, bago po kami mag-start ulit sa may Mobile Legends ng 3 hours. Nakalimutan po namin i-start ulit yung oras guys. Dahil imbis nga po na nasa 7 hours na po tayo naglalaro, is kulang po kami ng isang oras. Dahil hindi nga po namin na-start agad yung timer niya. Kaya ang nangyari po, imbis na nasa 7 hours na po kami naglalaro sa kanya, is na 6 hours pa lang po yung oras namin dito. Pero yung pinakatotoong gaming po namin is nasa 7 hours nang hapo siya kanina. Dahil pagkatapos nga po namin maglaro ng Ymir sa kanya, after nga po ng 4 hours, pinahinga po muna namin yung smartphone guys, syempre para po kumain. Tapos ang ginawa po namin, 3 hours po na Mobile Legends. Ibig sabihin guys, 4 hours kanina, plus 3 hours po sa may Mobile Legends. Ibig sabihin guys, nasa 7 hours na po kami naglalaro sa kanya. Pero meron pa po kami natitirang battery na 26%. At sa may last game po namin dito guys, sa may 26% ka po na battery, is Tomb Raider na lang po yung nilaro namin. At after lang po ng 30 minutes sa gaming sa kanya guys, grabe po yung temperature na nakuha namin. Umabot po siya agad ng kulang 50 degrees Celsius. Sa ngayon talaga guys, PC emulator na lang natin mapapakinabangan yung ganitong kalakas sa processor ngayon. Dahil kung sa mga games lang po sa Play Store, eh wala guys. Hindi po mahihirapan ng ganitong klase ng smartphone ngayon. Saka isipin mo 30 minutes pa lang po kami naglalaro ng Tomb Raider. Pero yung nabawas sa kanyang battery is 20% po agad. Yan po yung ibig ko sabihin. Na pagka po malakas uminit yung smartphone natin, eh malaki rin po yung mababawas sa kanyang battery. Kaya technically guys, halos kulang 8 hours nga po rin siya umabot sa may non-stop gaming natin. Dito nga po sa may iQOO Neo 11. Hindi po siya nalalaro sa may OnePlus A60 at Honor Win RT. Pagdating po sa may battery performance. Ito guys, bonus ko na lang po itong PSO emulator. Wala rin po siyang problema dito sa may iQOO Neo 11. Makakapaglaro po kayo dito guys ng maayos. Basta maglagay lang po kayo ng magandang controller para mapili po talaga itong mga PS2 games. Feeling ko nga guys, even PS3 games is kaya rin po ng Snapdragon 8 Elite. Matinding optimization lang po talaga ang kailangan. Dahil mga PC games nga po guys na mas mabigat kaysa po sa PS3 pero kinakaya po guys ang 8 Elite. How much more po kung magkakaroon po tayo ng stable na emulator sa mga PS3 games. Doon po guys, marami pang games na mga mas magaganda ron. Saka sa presyo po pala guys is medyo mahal ko pa nakuha itong si Honor Win RT. Tinasa ko lang 25k pa nga po siya. Pero itong si iQOO Neo 11, nakuha ko rin po siya guys ng kulang 25k.
Pero yung storage po natin dito guys, is naka 12.512 na. Compare po dito na 12.256 pa lang. Diyan pa lang po guys, mukhang mas logical to para sa akin. Kung sakaling talagang all-rounder flagship po yung hinahanap natin. Pero syempre guys, kung pure gaming po at gusto niyo po ng masismooth na display, etong si Honor po yung kunin natin. Isa pang ma-appreciate nyo dito guys is maganda rin po yung kanyang camera. Dahil meron nga rin po siyang 4K 60fps sa video. Actually hanggang 8K nga po yan. At yan po nakikita nyo ngayon, isang po yung sample ng 4K 60fps habang naglalakad. Sa camera sample natin, sobrang enough na po ito guys para sa akin kung hindi naman kayo mahilig mag-picture. As long as kailangan nyo lang po ng detailed, ng sharp, at color accurate nga po ng mga picture. I think more than enough na po ang ganitong klase ng camera para sa akin. Ganun din po sa may front selfie camera. Satisfied po ako dito sa kanyang quality. Para po sa inyo guys, alin po yung preferred nyo? Si OnePlus A60 po na merong 8 mAh battery, na meron pong mas malabing na thermal sa may gaming. Or ito pong si Honor Win RT na merong 10K po na battery. Pero slightly lang po na medyo mainit po yung kanyang thermal. Or ito pong si Iquan Neo 11 na optimize po yung kanyang software at meron po mas high na display. Dahil kung sa may camera lang po tayo magbay-base sa kanilang tatlo, hindi po kayo magkakamali sa tatlong smartphone na yan. Almost identical naman po sila. Kaya kung sakali din po guys na mapapanood nyo po yung video na to at nakita nyo po yung Iquan Neo 11 sa kulang 20K po na presyo, still po guys, napakaganda pa rin pong deal niyan para po sa specs na makukuha natin. Lalo nga po, kung after ilang buwan, is makikita nyo po yung presyo ng Iquan Neo 11 na nagmura na. Yun lang po guys, yung mabilis sa review natin ng Iquan Neo 11. Comment nyo lang po sa may comment section kung alin po sa tatlong smartphone na yun yung pipiliin nyo. Balik na lang po. Thanks for watching.